kapatiran dito sa The Lighthouse. Ang iba ay umaga, ang iba pala ay gabi na. So magandang gabi dyan sa inyo, sa Amerika, sa Canada. Pagkakaintindi ko ay gabi sa inyo. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kaya ko na ngayon. Last week, akala ko ay ako naka-schedule, mabuti hindi. Pinaalala sa akin ni Brother Alfred, hindi naman pala ako. So save ako last week. Pero nag-iisip ako na paano kaya last week. Buti hindi pala ako nakatuka. At salamat sa Panginoon na ngayon ay stable na, medyo I should say, stable ang kalusugan namin. Bagamat positive pa rin kaming tatlo, nasa bahay na kami, pero malakas naman. Si Chona ay 5 days sa hospital at pinauwi naman na kasi malakas na siya. Kaya home quarantine kami ngayon. At hindi home quarantine ang salita ng Panginoon. At kaya naman na maasikaso ang mga responsibilities dito sa bahay at sa aking mga pasyente, quote-unquote, ay kinaya ko namang maghanda ng lesson. Itong inihanda ko matagal na sa akin na sa aking files, itong PowerPoint na ito. Adapted ito mga kapatid, no? Hindi ako original ito, no? Adapted. Subalit inedit ko lamang ito para sa ating presentation. At credible ito, gawa ng mga kapatiran, at mayroong mga sources, no? Saan kinuha, saan nanggaling ang mga aral o ang mga presentation po na ito. So hopefully ay makakatulong po tayo sa ating pag-aaral about the sound doctrine, no? Mahaba-haba itong material po natin, kaya hinati ko po, ano? Kasi ang tatalakayin natin na false doctrine of this religious group ay umaabot ng 21. Kaya sabi ko, hindi kayanin. Kaya 1 to 10 na lamang muna tayo. So pag-aaralan natin actually ang history of the founder of this religious group called Iglesia ni Cristo. 1914, nilagyan natin ng 1914 para maunawaan na nakikinig na hindi ito yung Church of Christ na galing sa Jerusalem noong 33 Anno Domini, no? Ito ay yung 1914 nagsimula dito sa Pilipinas. Kaya dinagdag natin yung 1914. Actually, ayaw nila nung ganoon, no? Gusto nila Iglesia ni Cristo lamang. Tapos, lalo na pag binanggit mo yung pangalan ng kanilang founder na idudugtong mo doon sa salitang iglesia, ayaw nila yon. And we respect that. Pero for the sake of our study, para ma-determine ng mga kapatiran, mga listeners natin, na ang tinutukoy natin ay sila, no, nilalagyan natin ng 1914. Kasi yan naman talaga ang registration nila sa SEC. In fact, nag-celebrate sila ng tinatawag nilang centennial noong 2014 ba yun? O, 100 years nila. So, nire-recognize nila yan. Simulain nila noong 1914. So, pag-aaralan natin ang history of Mr. Felix Manalo, the history of his church, and the doctrines of the INC. We mean Iglesia ni Cristo 1914. Ayan, no? Abbreviation nila yung INC. Although sa isang registration nila ay hindi C ang ginamit kundi K, no? Mayroon yan. Mamaya madadaanan natin ito. At ang ating resource ay siyang nagangalang Donald Platt sa kanyang aklat na Counterfeit. At may specific na pahina kung saan galing ang mga informations. At of course, mula po sa wikipedia.org/wiki/Felix _ Manalo. Ito naman ay mga public knowledge na, no? Nasa files na po ito o nasa internet na po ang marami po nito. So yan po ang ating mga basihan. And of course, ang mga doctrines ng INC ay ating pag-aralan in the light of the sound doctrine. So mayroon tayong mga passages to quote upang maliwanagan tayo kung ano ang katotohanan patungkol sa mga doctrines na madadaanan po natin
katuruan ng Iglesia ni Cristo 1914. So, magsimula po tayo sa history of the founder. Alam nyo, napakalaga po na alam natin no, yung tungkol sa nagpasimula, yung founder. No? Tayo, di ba, sa Iglesia ng ating Panginoon, kinikilala natin ang ating Panginoong Jesus bilang founder. Uh, Alam nyo, kung wala ng kredibilidad yung founder, yung buong iglesia na kanyang sinimulan ay babagsak din. No? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi totoo ayon sa kanyang mga claims, no? Ay hindi po magpapatuloy ang iglesia ng Panginoon. Noon pa ay nahinto na ito, nawala na ito. No? So, yun po ating paniniwala sa pag-aaral natin ng mga religious groups sa kanilang mga katuruan. Ano kung ang ilang mga katuruan nila ay tama at mali, no? Ang mahalaga yung founder nila, kung ano siya, no? Kung ano siya katotoo, anong sinasabi ng Biblia patungkol sa kanya. At kapag napatunayan na yung nagpasimula pa lamang, no, ay bulaan na o mali na wala sa katotohanan, ano pang maasahan natin sa religious group na kanyang sinimulan? Yun po, sabi ko nga ay parang haligi, no? Haligi ng bahay itong mga founders. Yung alamang kung isang founder lamang, di isang haligi lang ang bahay niya, no? O ay dahil nag-iisa siya na haligi, pag natumba yung haligi, bagsak na ang buong bahay. Bagamat dito po sa kasaysayan ng INC, malalaman po natin sa kanilang registration na marami silang mga founders pero hindi po nila ito pinapaalam o kinakalat. No? Kasi nakasulat po doon ay Los Fundadores, the founders in English. So marami pala. No? Pero isa lamang yung kinilala ng mga tao at kinilala ng mga kaanib ng grupong ito. So medyo mahaba din kaunti itong material about the founder. Ang place of birth niya ay sa Calzada, Tipas, Taguig, Rizal. Pinanganak noong Mayo 10, 1886. Siya po ay panganay ng isang nagangalang Bonifacia Manalo at Mariano Isagon. Pansin po ninyo, yung nanay niya ang may apelidong Manalo. Kapwa po sila debotadong Catholics. Mayroon siyang kapatid na babae, ang pangalan ay Praxides. Ang tatay niyang si Mariano Isagon ay farmer and shrimp fisherman na mangingisda at sinasabing sila nga ay mahirap talaga. At in 1896, 1896, the year of the Philippine Revolution, yung tatay niya na si Mariano Isagon ay namatay. At nag-asawang muli ang kanyang nanay, si Bonifacia Manalo, sa isang balo na ang pangalan ay Clemente Monzo. At sa pagsasama nila ay nagkaroon sila ng 2 anak. Subalit bago pinanganak yung pangalawang anak, ay namatay naman yung pangalawang mister, no? Ditong si Bonifacia Manalo, yung si Clemente Monzo. So 2 beses na nabiyuda yung nanay ni Mr. Felix Manalo. So ang nanay ay nagtrabaho bilang waver of bamboo mats. So, yung mga kawayan na sawali ba ang tawag natin doon? No? Oo. Ginagawa nila na parang banig yung mga kawayan o sawali pong tawag doon. At si Mr. Felix Manalo naman, sa sinasabing he moved from one job to another, no, as a barber, photographer, goldsmith, and hat maker. Yan ang mga naging trabaho ni Mr. Felix Manalo. At sa isang pagkakataon, doon sa bahay ng kanyang tiyuhin na isang pari doon sa Sampaloc, Manila, nakakita itong si Mr. Felix Manalo ng Bible, mga taong 1900. No? At sinabihan daw siya nung kanyang tiyuhing pari na huwag niyang basahin yung aklat na yon. Oo, na mayroon siyang babala sa kanya. Subalit, sa kabila ng babala, no, naging curious tuloy siya at nabasa niya ang aklat na ito, ang Bible. So mula nung nabasa daw niya ang Bible, ay nagsimula na siyang magtanong-tanong, no, patungkol sa aral
ng Catholic na kanyang kinalakihan, kinagisnan. Oo. So parang may eye-opener, no, ang Bible kay Mr. Felix Manalo. At uh, kasama sa kanyang mga karanasan, no, sa paghahanap niya ng katotohanan ay napasama siya sa mga tinatawag na colorum groups. Itong mga colorum groups ay mga kulto, no, na halimbawa ang mga nandun daw sa Banahaw, no, napasama siya roon, na nagsasabi o parang kiniklaim ng mga kultong ito na nakakausap nila ang Diyos o may nagsasalita sa kanila ang Diyos, ganoon. Hanggang sa siya na mismo daw makadiskubre, na-discover ni Mr. Felix Manalo na yung pala nagsasalita sa kanila na sabi nila ay Diyos, yun din pala yung kanilang leader-leader ng kulto. Kaya iniwanan niya sila. Ah, at 1902 ay nakapakinig si Mr. Manalo ng debate mula sa isang Amerikanong protestante at sa isang katolikong pari. At after 2 years nang marinig niya ang debating ito, ay he joined the Methodist Episcopal. Uh, nag na siya, nagsimula na siyang sumanib sa religious group. Nauna ang Methodist Episcopal na sinamahan niya. And pumasok siya sa kanilang school at naging preacher siya ng Methodist. Oo, 1902. Okay? Um, uh, Noong nagkasakit na ang kanyang nanay at malapit na mamatay, sabi ay umuwi daw siya sa kanila. At na-timingan, no, na doon sa bahay ng kanyang nanay ay nandoon ang isang pari na gumagawa o gustong gawin ang extreme unction. Ito yung isa sa mga anong tawag nila doon, sacraments ng Catholic Church na kinakailangan gawin doon sa mga malapit ng mamatay upang tungo sa kanilang kaligtasan o kapatawaran. Hihingi sila ng kapatawaran at babasbasan sila ng pari at sasabihin na napatawad na ang kanyang kasalanan. No? At nakipagdiskusyon si Mr. Manalo sa paring ito. Mahaba-haba daw kanilang diskusyon at pag-aaway na, no? At walang nangyari, sabi. At para turuan daw si Mr. Manalo ng Catholic priest na ito, pinagbawal na ilibing yung mga labi ng kanyang nanay doon sa Catholic cemetery. So doon ang isa sa mga hidwaan nila, no, maring dito ang masabi natin na malaking factor bakit garon-garon na lamang ang relasyon ng grupong ito sa mga Roman Catholic Church. Now, si Mr. Felix Manalo ay nagbago ng apelyido. No? Napansin nyo kanina nga, sabi ko, yung nanay actually niya ang mayroong apelyidong Manalo. Yung tatay niya ay Isagon. Pero kinamit niya yung pangalan o apelyidong Manalo. At may mga nagsasabi na mas popular daw kasi yung pangalang Manalo kaysa sa Isagon. Pero sabi naman ng mga biographers ni Mr. Felix Manalo ay ito daw ay upang parangalan lamang yung kanyang nanay. At least alam natin hindi yun talagang apelyido ng kanyang tatay. At mula sa pagiging Methodist Church pastor or preacher, no, lumipat si Mr. Manalo sa Presbyterian. At sinasabi na doon siya sa may, kung alam niyo yung sa may Taft Avenue, Manila, mayroong isang school dyan, Bible school ang tawag nila, sa Ailinwood. Doon siya naging kasapi. At hindi lamang yon, hindi natapos doon. No? From Methodist to Presbyterian, naging kaanib din pala siya ng The Church of Christ na pinamumunuan noon ng mga American missionaries. At mayroon silang programa noon na Christian Mission. Kaya I doubt kung ito yung talagang kasamahan natin. Kasi alam niyo naman ang Church of Christ mayroong naniniwala sa iba-ibang itong Christian Mission ay samahan ng mga misyonaryo na suportado ng mga Churches of Christ sa Amerika. Yung kinabibilangan natin na church ay walang ganito. Ang paniniwala natin ay walang organization separate from the local church. No? Pero itong sinaniban,
sinamahan ni Mr. Felix Manalo noon ay meron sila noon, Christian Mission. At meron silang Bible College. So naging membro siya, no, ng grupong ito. Uh, in fact, mayroong patunay, no, mayroong ako nabasang sulat at ito ay kinonperma, no, ng isang missionary na nagngangalang Leslie Wolf, no, noong 1933. Mayroon siyang sinulatan na nagngangalang Brother Las Piñas sa Manila. No? At sinulatan niya ito, humihingi siya ng information patungkol sa isang Felix Manalo. Kung siya nga ba talaga ay naging miyembro ng Church of Christ sa Manila. At ito yung mga nalaman niya, no? Nalaman ni Brother Leslie Wolf na isang missionary. Number one, sabi, ay ayon sa sulat, that Felix was indeed one of the students of their school. Naging estudyante nila sa Church of Christ, na mayroong Bible school. Number two, that Felix was the supported preacher preaching for the Church of Christ in Singalong, Manila. Sa Singalong, Manila ito. No? So yung Church of Christ na nandoon noon sa Singalong, Manila, supported nila, pinapasweldohan nila si Mr. Felix Manalo upang kanilang bilang isang preacher nila. Ayan. At itong si Mr. Felix Manalo ay married one of their students named Tomasa Sirinyo. Oo. Naging asawa siya ng isa sa mga estudyante rin nila, pangalang Tomasa Sirinyo. Kaya lamang, may problema silang mag-asawa. No? Felix had been accused of domestic violence and was disciplined by the church for beating his wife. Yung naging problema niya, no? Public record, may kasulatan kasi. At gusto nilang kausapin si Mr. Felix Manalo patungkol sa akusasyon ng kanyang asawa ng pananakit. Pero sabi sa report ay hindi nakipag-usap si Mr. Felix Manalo sa kanila. Kaya pinutulan nila ng sweldo. Hinintuan nila ng pagpapasweldo sa kanya. At resulta ay umalis si Mr. Felix Manalo sa Church of Christ na nandoon sa Singalong, Manila. At well, sabi pa ni Brother Wolf, si Mr. Felix Manalo daw ay meron pang isang anak from another woman, sabi niya. At ito ay ayon sa court records. At pagkatapos mula sa Church of Christ, alam niyo saan napunta? In 1912. He attended the Bible lecture conducted by L.V. Finster, an Adventist missionary. At bago matapos yung taon, ay naging kasapi ng Seventh-day Adventist Church si Mr. Felix Manalo. Yan. But at that time, mga panahon na yun na naging miyembro siya ng Sabadista, ng Seventh-day Adventist Church, naging balo na rin siya. 1912 balo siya, no? At sa kalagayan niya ngayon ay meron siyang niligawan na ang pangalan ay Honorata de Guzman, no? Subalit sa pagtataka nila, itinanan niya si Honorata de Guzman. Siya naman ay qualified dahil balo na siya. Di na kailangan magtanan sana. Dahil doon sa ginawa niyang pagtatanan, no, na-question ang kanyang morality. No? Pero tuloy pa rin ang kasal nila, May 9, 1913. Pero dahil doon nga sa elopement o sa pagtatanan ay dinisiplinahan itong si Mr. Felix Manalo. Ang tawag nila ay moral indiscretion. No? At dahil doon sa disciplinary action na ito ng Seventh-day Adventist Church, no? Ay umalis si Mr. Felix Manalo sa kanila. Pag alis niya, wala na siyang sweldo ngayon. Balik siya sa kanyang dating business, yung paggawa ng sombrero, at tuloy siya sa pakikipagsalamuha sa mga skeptics, agnostics, and atheists, sari-saring mga tao na kakausap niya hanggang noong November 1913. Palapit na yung 1914, ha? Doon ang official na simula nila. Noong November 1913, ay inihiwalay niya ang kanyang sarili sa loob ng 2 gabi at 2 araw at 3 gabi sa isang kwarto
sa bahay ng isang nagngangalang Eusebio Sunga doon po sa Pasay. Na 2 days and 3 nights na nandun siya sa loob ng kwarto. At paglabas niya sa kwarto na yon ay nagkwento na siya ng kanyang kakaibang karanasan. At sinasabi niyang he came out a changed man. And he now thought he had found the true church and that he had a mission, no, to strive to end disunity among Christians. Parang familiar, familiar itong ganitong experience ng mga nagpapakilalang mga prophet of God. No? Maalala ko, ganun ang experiences din ng mga founders ng iba't ibang mga religion. No? Joseph Smith, si Ellen G. White. Kahit na dito sa Pilipinas, hindi lang siya nag-iisa na ganoon ng karanasan. Meron pang iba. Pero very similar. Iisip ko, nagkopyahan yata ang mga ito. So after 2 days and 3 nights, lumabas siya sa kwarto at meron siyang kinukwento na siya na yung kinakausap ng Diyos, or sinasabi niya na he now found the true church at meron na siyang misyon. Ang misyon niya ay hikayatin na tapusin ang walang pagkakaisa, no? Ng mga Kristiyano. Ayan. At dahil dito ay bumalik siya doon sa dati niyang pinanggalingan na lugar sa Sitio Punta Santa Ana, Manila. Kasi napunta siya doon noong miyembro pa siya ng Church of Christ. Ayan. Doon sa compound na tinatawag nilang Atlantic, Gulf and Pacific. At doon sa Atlantic Group and Pacific ay compound ay nangaral siya. At doon niya nabautismuhan yung 12 na tinawag niyang 12 disciples. At sila yung naging Iglesia ni Cristo with the letter K. No? Hindi pa letter C. So ito yung kanyang unang mga nabautismuhan. Pagkatapos na sinabi niyang tumanggap siya ng mission mula sa Diyos at natagpuan na niya ang totoong iglesia. At kanyang ipinarehistro ang grupong ito, no? Sa SEC, sa gobyerno, para hindi matawag na kolorum. Particular sila doon sa mga ganoon, kolorum. At doon sa kanilang articles of faith, ito na yung sinasabi ko na hindi lamang siya yung nakasulat na founder. Sa Spanish kasi nakasulat ito at meron akong hawak-hawak, tinago ko na papilis, lumang-luma na, at nakasulat nga ang mga ganito. Que los fundadores de esta asociación son, are, ibig sabihin nun, Felix Manalo, domiciliado en Taguig, Rizal, IF o Islas Pilipinas. Tapos Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo R. De Leon. Yan. In English, the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, Rizal, Philippine Island, Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo R. De Leon. So ito na yung registration nila. No? Pagkilala na marami silang mga founders, pero siya nga lamang yung pinaka, no? Nakilala. Okay. 1916. So nagsimula sana ng 1914, 1914 yung na-registro nila, July 27. Noong 1916, their number had increased. They started expanding outside Manila. Okay, dumadami sila 2 years after. And by 1922, marami na sila sa mga provinces ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, and Bulacan. Okay lang, noong 1922 rin naman, Mr. Felix Manalo was accused of immorality. Immorality. Unang kaso niya doon sa asawa niyang si Tomasa ay pananakit. Physical abuse. No? Ngayon naman ito, immorality na, 1922. At many members left his church, sabi dito. No? At ang iba naman ay kinonfronta siya. Mayroong silang tinatawag na Ora Rebellion, led by Teofilo Ora, prominent IEC leader, ay question ng authority.
ni Mr. Felix Manalo. At dahil dito ay nawala sa kanyang poder ang maraming mga churches sa Nueva Ecija and Bulacan. That was year 1922. At mayroon pang record noong 1919 na pumunta pala ng Amerika si Mr. Manalo. No? At sinasabi niya na nag-aral siya sa Pacific School of Religion sa California. Saan nga bang, hindi ko nakuha saan banda doon sa California. Ang laki-laki naman ng California. No? Sa isip-isip niya, sabi sa report, no, ay parang bagamat magaling na siya sa Tagalog, sa pangangaral, nag-aaral siya sa mga Bible schools, parang mayroon daw something lacking. No? Kaya kinakailangan niyang pumunta rin sa Amerika at mag-aral doon ng Bible. Kasi nga, noong mga panahon na yon, yung umiiral pa siguro yung tinatawag natin na colonial mentality. Pag galing ka sa ibang bansa ay para bang mas magaling ka sa mga hindi pumunta. Parang gano'n, no? Oo. So, maaaring tinake advantage niya ito, pumunta sa doon. Kaya lamang, ayon sa isang kasulatan, aklat ni Joseph Gayami, ni Iglesia ni Cristo, Too Many Religious Sects, 1980 published, no, page 9. Kung totoo daw na nag-aral siya doon sa school na yon, sana nandoon ang kanyang pangalan. No? Nakasulat sana daw doon. Kaya lang, hindi raw nakasulat ang pangalan niya doon sa school na yon. Kaya di natin malaman bakit nagkaganon. Ang claim niya ay pumunta siya, nag-aral doon, wala naman pala siyang pangalan doon. Anyway, no? 1922, pagkatapos ng Ora Rebellion, ng questionin ng mga kaanib ang otoridad niya, at yun ay dahil sa isang akusasyon sa kanya ng immoralidad. Noong 1922 ay nagpasimula siyang magturo, no, na siya yung sugo, messenger, whom God sent in these last days to preach His righteousness, beginning with the Filipinos. Yan na. No? Yan ang simula niya. Nung question na ang kanyang authority, nagpasimula siya magturo na siya yung sugo. At ito yung line of reasoning nila. No? Ganito na yung line of reasoning. Number one, what is the true church? It is the church that has a sugo. The man to whom God alone revealed His will in these last days. So yung sugo na yon, sa kanya pinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Ayan, no? Yan ang pinaka-premise nila, no? Pero very questionable, no? Walang mga Bible verses. Okay, number two, the sugo is he who fulfills the prophecies about the ravenous bird from a far country. Isaiah 46:11. Yung ravenous bird sa Tagalog ay yung ibong mandaragit. No? Mababasa rito sa Tagalog, na tumatawag ng ibang mandadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. So mula daw sa Isaiah 46:11 na ito, no, ay yung mandaragit na ibon o ravenous bird, ay katuparan niyan ay si Mr. Felix Manalo. At saka, mayroong tinatawag na ikalimang anghel, the fifth angel who rises from the east. At mababasa ito sa Revelation chapter 7. Babasahin muna natin kasi mamaya-maya ay babalik-balikan natin ang mga ito, mga kapatid at mga kaibigan. No? So as early as this, we'll just read these verses. Revelation 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkalubang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So mayroon silang sinasabing isang anghel, panglimang anghel, na sinabihan yung
apat na mga anghel. Huwag nilang ipahamak daw ang lupa at ang dagat. Huwag nilang ipahamak ito hanggang, no, sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Tingnan natin ano po ang paliwanag nila, pagkakaunawa nila sa mga talatang ito. Ano ang kanilang interpretasyon. Okay? Now, sinasabi nilang that ravenous bird, no, yung ibong mandaragit, at saka yung panglimang anghel ay si Mr. Felix Manalo na siya yung sugo. Okay? That's number two premise nila. Number three, the four other angels of Revelation 7 verses 2 and 3, binasa natin na apat na anghel na pinagsabihan daw nung isang anghel ng panglima na siya daw yung si Felix Manalo, no? Yung apat daw na pinagsabihan niya ay ito yung mga leaders ng Amerika, Great Britain, France, and Italy. At number four, the hurting of the earth. Yung huwag saktan ang lupa, sabi, huwag ipahamak ang lupa. Ayun daw yung First World War. No? First World War daw po tinutukoy. Number five, the east and the far country is the Philippines. Yung silangan at yung malayong bayan ay ang Pilipinas. Okay, yun ang interpretation na lang. So, pasok na, no? Pasok na si Mr. Felix Manalo bilang sugo. Pasok na rin yung bayang Pilipinas bilang bayan sa silangan at sa malayong bayan. Pilipinas ang tinutukoy. At ang the servants of God na tatatakan, sabi, ang mga alipin ng Diyos na tatakan muna nila bago pwedeng saktan ng lupa, ay ang mga Pilipino. Yan. At yung sealing, pagtatatak, is the preaching of the gospel and the re-emergence of the new church. Oh. So kung nakikita niyo yung picture, okay, yung isang anghel, na ikalimang anghel, sinabihan daw yung apat, huwag niyong saktan ang lupa, at ang hanggat hindi matatakan ang mga alipin ng Diyos. Okay? Yung yung saktan nilang lupa tumutukoy sa First World War, ang silangan ay tumutukoy sa Pilipinas, at ang mga alipin ng Diyos ay ang mga Pilipino, ang pagtatatak ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Yan ang theory po nila. So, number 8, conclusion. Ito ang conclusion ngayon. Any church that has no sugo is not the church of Christ. Since the sugo is God's last messenger, he too is the man whom men must accept for the saving and sanctification of their souls. Tanggapin natin siya sa ikababanal at ikaliligtas ng ating kaluluwa. Nasusulat sa kanilang pasugo, Enero 1954, page 28. At saka pasugo, September 1967, page 43. So, yan po ang basic na katuruan nila. Dito sila. No? Kaya ito napakalaga. Inuuna nga po natin ito. Katulad ng sinabi ko, yung founder, yung pinapaniwalaan nila, yung authority nila. Yun ang magandang talakayin kung nais nating malaman ang kabuuan ng isang religious group. Ito nga, ang pagkilala nila kay Mr. Felix Manalo, no, ay ang sugo, last messenger, na kapag wala daw, no, ang sugo sa isang church, ay hindi yan ang totoong Church of Christ. Kaya sabi nila, tanggapin natin siya sa ikababanal, kita nyo ikababanal at ikaliligtas ng ating kaluluwa. Ba? Kaya kapag hindi tinanggap, no, ang pagiging sugo ni Mr. Felix Manalo, ay walang kaligtasan sa isang tao. Yan ang ibig sabihin ng kanilang paniniwala. So, ang Old Testament, Isaiah chapter yon 46, no? At saka ang New Testament, Revelation chapter 7,
ay ginamit niya na patunay patungkol sa kanya. Siya daw ang tinutukoy noon. Ang tanong na lamang ito, paano naman yung patunay na ang East, ang silangan ay ang Pilipinas? Well, sabi nila, punta ka sa Philippine History Book. Oh, yun ang patunay nila. Philippine History Book. Uh, Felix messengership is proclaimed, ito, no, mahalaga ito mga kapatid. Sa isang aklat, isang pagbubunyag, page 184. Paano nila napapatunayan daw, no, na si Mr. Felix Manalo ay ang sugo? Ganito yan. Nasusulat doon, Felix messengership is proclaimed not in the Bible, but in his magazine called The Pasugo, isang pagbubunyag, page 184. Why is this very important teaching of the INC 1914 written only in the Pasugo and not in the Bible? Well, sabi nila, no, the Bible had already been written and can no longer be revised to include Felix's name. Kala nyo, yun ang kanilang sinabi na reason kung bakit hindi nakasulat ang pangalan ni Mr. Manalo sa Bible. Oo. Kasi daw, tapos na yung Bible nung tawagin si Mr. Felix Manalo. Tapos na ang Bible. At hindi na ma-revise yung Bible para isulat doon ang pangalan niya. Na tama na nga naman sila. Kaya lang, ang conclusion nila ay kakaiba. No? Ah, dahil dahil natapos ng Bible, kaya hindi na isulat. Pero siya pa rin yung sugo. Sa atin, iba. No? Kapag hindi nakasulat sa Bible, ibig sabihin, hindi totoo yun. No? Tapos na yung Bible, tapos na ang revelation from God. So yung mga katuruan pa after na natapos ang Bible ay hindi na mula sa Diyos. Yun ang ating normal na iisipin. Pero ginamit nila itong reasoning na yon na natapos na yung Bible, nasulat na, kaya hindi na nakasama ang pangalan ni Mr. Felix Manalo para sabihin na okay lang na hindi nakasulat. Basta siya yung sugo. Kita nyo yung reasoning. At tanggap ito ng marami. Well, in his last days, 1953, pinili niya yung isa sa kanyang mga anak. No? Actually, ay panglimang anak niya kay Honorata de Guzman at pangatlong lalaking anak. Si Mr. Eranio na maging executive minister of the INC 1914, kapalit po niya. And then 10 years later, after napiliin niya si Eranio, ay namatay siya April 12, 1963. Cancer daw yung kanyang kinamatay. No? At si Mr. Eranio Manalo ay nag-assume ng pagiging head ng Iglesia ni Cristo 1914. At ang sumunod sa kanya, yung anak naman na niya, no? Si Eduardo. Ayan, no? So puro mga Manalo, no? Ang mga naging sugo, sabi nila, naging head ng grupong ito. At ang references natin ay si Joseph Glagaimi, Iglesia ni Cristo, Too Many Religious Sects, page 9. So yan ang patungkol, no, sa founder ng Iglesia ni Cristo. Now, tutungo po tayo sa mga teachings, mga katuruan. At sabi ko nga ay 10 ang kakayanin natin ngayon. 10 lang. Kasi kalahatiin natin. Aywan ko ba, nagsimula ba ako ng 9 o'clock? Kasi mag-10 o'clock na eh. Oh. So, bibilisan ko ito para matapos natin ang 10, mga kapatid. So, number 1 na katuruan ng Iglesia ni Cristo. Who founded the Iglesia ni Cristo 1914? Well, sagot nila, ha? God did. Diyos daw nagtayo nito. Pero ano po ang katotohanan? Mababasa natin sa Pasugo, July and August, issue 1979, page 14. Ito ang nakasulat. In 1914, a young Filipino by the name of Felix Manalo, 28, married, began preaching the Church of Christ in a place called the Sitio of Punta in the district of Santa Ana in the city of Manila, Philippines. This event, which marked the beginning of a new religious movement in the history of what is known as the Christian world, occurred concurrently with the outbreak of the First World War in Europe in July 27, 1914. So,
pasugo nila mismo ang nagsasabi kung sino ang nagpasimula talaga ng kanilang reliyon. Di ba? So, kinikilala nila yung young Filipino na nagangalang Felix Manalo. Siya ang nag-umpisa ng Iglesia ni Cristo 1914. Uh, at yung kanilang Article of Faith and Article of Incorporation, di ba? Sabi doon que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo. The founders of this association are Felix Manalo, resident of Taguig, Rizal, Philippine Islands. Established in 1914 by Bishop Felix Manalo. Sabi po ng Encyclopedia of the Philippines, Volume 19, pages 96 to 98. So, anong sabi ng Bible? Wala alam na natin. Hindi tao ang nagtayo ng iglesia. Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoong Jesus, and I also say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Yung rock na tinutukoy po doon, no, na salita, tulad ng ating naipaliwanag na in Greek it is Petra, is feminine in gender, at yung si Peter naman ay Petros sa Greek, which is masculine. Kaya magkaiba po yung Petra at iba yung Petros. Kaya ang Petra ay doon nakatayo ang iglesia ng Panginoon, hindi po kay Petros, hindi kay Peter. The rock refers to the truth that Peter just confessed. Yung sinabi ni Pedro na thou art the Christ, the Son of the living God. Yun ang rock, yun ang bato. At everything that Christ is, no? His deity, His divine sonship, His messiahship, it is the foundation of the church. At hindi po si Peter. Okay? So the church, which is the house that God built, ang bahay ng Diyos na kanyang itinayo. Psalms 127 verse 1, except Jehovah build the house, they labor in vain that build it. Except Jehovah keep the city, the watchman waketh but in vain. Well, ang house o ang iglesia ng Panginoon ay tinawag na House of God, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang idea ng Psalms 127 is that any human endeavor without God's intervention or authority will fail. So we need God's blessings, no, for man's endeavors to succeed. So halimbawa sa pagsisimula ng iglesia, no, ay ang Panginoong Diyos dapat ang nagtayo ng iglesia at hindi ng tao. Kaya nga ang Panginoong Jesus ang nagtayo ng iglesia at hindi pwedeng ang mga tao. Sabi ng Panginoong Jesus, but He answered, Matthew 15:13, every plant which my heavenly Father planted not shall be rooted up. Kapag hindi Diyos ang nagtanim, ay bubunutin ito. So sa pagsisimula ng iglesia, ng sino man, dahil gawa lamang ito ng tao, sa takdang panahon, bubunutin po ito. Tanging ang sa Diyos ang mananatili. Pangalawa, na teaching ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang simulain, they began in 1914 at punta Santa Ana, Manila. Ayon sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 6, this movement began in 1914. At yung ating binasa na kanina mula sa Pasugo, July and August issue, 1979, pages 14 to 50, ay kinilala. Mr. Felix Manalo nagsimula ng kanilang iglesia doon sa Punta, in the District of Santa Ana, City of Manila, Philippines. At ito ay noong July 27, 1914. Hindi po ganun ang alam natin patungkol sa iglesia ng ating Panginoon. Bible teaching is that it was prophesied, Isaiah chapter 2, verses 2 and 3. And it shall come to pass in the latter days that the mountain of Jehovah's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many peoples shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of Jehovah, to the house of the God of Jacob, and He will teach us all His ways, and we will walk in His paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of Jehovah from Jerusalem. Marami tayong dapat na maunawaan mula sa mga verses po na ito, mga kapatid. No? Pero ang malaga ay tandaan natin saan magsisimula, no? Ang kautusan ng Diyos at ang pangaral
ng salita ng Diyos mula po sa Jerusalem. At Luke chapter 24 verse 47 ay sinasabi nga na magsisimula sa Jerusalem ang pangangaral. At yung pangangaral ng salita ng Diyos ay ang magre-resulta ng iglesia. At sa Isaiah 2:3 ay tinukoy nga po ang house of God, which will be established on the top of the mountains and exalted above all the nations. All nations will flow unto it. At the house of the God of Jacob, ang term na maginamit po na is referring to the church of our Lord Jesus Christ. So ito ay prophecy na magsisimula sa Jerusalem. Now, take note po, out of Zion or Jerusalem, God's word or law shall go forth. Hindi po sa Pilipinas. No. Yung Church of Christ 1914 o Iglesia ni Cristo 1914, dito po sa Pilipinas nag-umpisa noong 1914. Kaya hindi po siya ang katuparan ng Isaiah 2:2 at ng 3. The church was established in Jerusalem on Pentecost Day. Yung ating alam po mula sa Bible, no? Day of Pentecost or the 50th day from the day Jesus was resurrected from the dead, according to Acts chapter 2. Yun yung araw nagkakatipon ng maraming mga tao at doon ang katuparan ng mga Old Testament prophecies about the foundation of the church. Yun po ang pag-aaralan natin sa Gawa Kapitulo 2. Nandun po ang mga alagad, nagpasimula, naghintay po sila doon, nanatili po sila doon sa city of Jerusalem. Katulad ng instruction ng Panginoong Jesus, sinabihan sila, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Kaya nandoon po sila at nung dumating ang araw ng Pentecostes na yon, ay dumating ang Espiritu Santo as promised in Joel chapter 2, nangapuspos sila sa Espiritu Santo. At sila nagsalita ng iba't ibang mga wika. Pinangaral nila ang patungkol sa Panginoong Jesus. No? At ang mga tao ay nangasaktan ng kanilang mga puso at sila ay nagtanong, mga lalaki, ano ang aming gagawin, mga Ginoo, ano ang aming gagawin upang anong aming gagawin? At sumagot si Pedro at sinasabi sa kanila, magsisi at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, verse 41, mga 3,000 na kaluluwa ang nangabautismuhan. Sila yung mga naligtas, no? At dinagdag, sabi, sa iglesia, verse 47. Oo. At 1 Corinthians 12:13 nagtuturo na upon baptism, ang isa ay mapapabilang sa katawan ng Panginoong Hesus. Colossians 1:18, ang katawan niya na ito ay siya rin yung iglesia. At Ephesians 5:23, ang iglesyang ito ay ang kanyang ililigtas. So ito sila ang mga naging unang kaanib ng iglesia ng Panginoon. At katagalan ay sumunod ang marami. Kailan ito nangyari? Noong 33 Anno Domini, doon sa Jerusalem. At hindi po nitong 1914 lamang dito sa Pilipinas. So maliwanag po yun, nakaturuan ng Bible. Maliwanag na sound doctrine kung saan at kailan ang pagsisimula ng iglesia ng Panginoong Hesus. Pangatlong katuruan nila, Felix Manalo is the head of the Iglesia ni Cristo 1914. Well, ayon sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 19, pages 96 to 98, the present head of this church is Bishop Felix Manalo. Sa bagay kasi, yun ang pananaw ng Encyclopedia of the Philippines, sabi nila. Pero tayo naman ang mga nakakaalam, no? Nakakaalam sa kanilang doctrine o kaya ay nag-o-observe sa kanila. Alam naman natin, sila o siya ang kinikilala nila. You see, in 1953, Felix Manalo and his ministers appointed Eranio, his son, to be the head of the INC 1914. Kung hindi siya yung head, bakit siya mag-a-appoint ng susunod sa kanya? The position Eranio assumed when Felix died in 1963. In the year 2009, after Eranio's death, namatay naman yung si Eranio, his son, Eduardo Manalo, took over the helm of the church that his grandfather had founded. So napansin po ninyo, no? Lahat ay mga Manalo apelyido at mga naging una sa pwesto. Tawagan nila doon na executive minister. Ayan. Ayon sa Wikipedia,
Because there were no precursors to the registered church, external sources and critics of the Iglesia ni Cristo refer to him as the founder of the Iglesia ni Cristo and describe him as such. O nga naman. So from an outsider, yun ang perception. Siya yung Pangulo. Okay. Ang sabi ng Bible, sinong Pangulo? Well, ang Panginoong Jesus. Ephesians 1:22 and 23, and He put all things in subjection under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, and Christ also is the head of the church, being Himself the Savior of the body. Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church, so is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, no doubt, no? Very clear ang mga talata, ang Panginoong Jesus, ang ulo o ang Pangulo ng Iglesia. Sabi nila, sa amin din, Pangulo ng Iglesia, Panginoong Jesus. Pero ang tanong dyan ay, kung totoong Pangulo ang Panginoong Jesus sa kanilang Iglesia, ginagawa ba nila ang mga katuruan ng Panginoong Jesus? Ginagawa ba nilang lahat-lahat? That is to check. Kapag pinag-aralan natin maigi, malalaman natin, hindi po. So, hindi nila kinikilala. Bakit? Mayroon silang ibang grupo na nagpapasiya ano ang dapat paniwalaan ng kanilang iglesia. At hindi po yung nasusulat sa Bible. Number 4 na katuruan. They say the original church totally apostatized. Alam niyo ba yun? Napaniniwala nila mga kapatid? Para maisingit nila doon yung iglesia na galing dito sa Pilipinas, no? Noong 1914. Ang turo nila ay, yung iglesia na nagsimula doon sa Jerusalem, completely nawala yun. No? Totally apostatized yun. Tapos, lumabas dito sa Pilipinas. Yun ang intensyon ng katuruan na ito. At gumagamit sila ng mga verses para patunayan nila yung kanilang allegation na yun. Ito yung nasusulat sa kanilang pasugo. Basihan ng ating pagsasabi na ang paniniwala nila ay totally apostatized ang church. Sabi nila, pasugo May to June 1981, page 4. Ganoon din sa November-December issue 1980, page 5. The Church of Christ shall not be spared. Sabi na, others shall be killed, and many disciples shall be drawn away to follow false teachings. The fulfillment of this prophetic warning by Christ and Paul resulted in the complete disappearance of the Church of Christ. That is, there remained no faithful members. Pasugo, May, June 1981, November, December 1980, nakasulat po yun. Yung warning ng Panginoong Jesus at the Apostle Paul, sinasabi, ang resulta daw noon, complete disappearance of the Church of Christ. At there remained walang natitira na faithful members. Yun ay sa kanila. Tingnan natin. Ano bang nasusulat sa Bible? Totoo ka bang mawawala ang iglesia ng Panginoon? Matatalo ba? O hindi ba doon pa lamang sa simula, sa pangako pa lamang ng Panginoong Jesus Matthew 16:18 sabi, and I also say unto you, unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Yung expression na gates of Hades shall not prevail against it. Yung Hades, ito yung lugar ng mga patay, di ba? The unseen world of the dead. Yung gate is a symbol of its power. No? Kasi nung unang panahon, ang mga military forces of ancient cities, they always come out from their gates. So, yun ang pinakasimbol ng kanilang power. Kaya, ang sinasabing the gate of Hades, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa iglesia ng Panginoong Jesus. At totoo po ito. No? Oo nga, namatay ang Panginoong Jesus. Pero hindi nakapagpigil ito upang ang iglesia ay masimulan. Kasi
After 50 days na nag-resurrect ang Panginoong Jesus, nag-umpisa ang iglesia doon sa Jerusalem. So ang kanyang kamatayan ay hindi nakapagpigil. No? Oo. At kahit na ang kamatayang pisikal, hindi makakapapigil sa iglesia ng ating Panginoong Yesus sapagkat mayroong pagkabuhay na muli. 1 Thessalonians 4:15, 1 Corinthians 15:54 and 56. Ang iglesia na pinag-aaralan po natin na sinasabi ng Bible ay ito po yung kaharian. Nasabi ng prophecy, hindi ito mawawala and it will stand forever. No? O Daniel 2:44. Paano nila sasabihin na dahil sa warning lamang ni Apostle Paul at ng Panginoong Jesus ay nawala na ang Church of Christ. Doon sa hula ay hindi ito mawawala. Sabi, it will stand forever. Basahin po natin. Daniel 2:44. And in the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Ay sa hula. Yung kingdom na ito, pag ating pinag-aralan, it's referring to the church of our Lord Jesus Christ. Never be destroyed, nor shall the sovereignty thereof be left to another people. Hindi ito ipapasa sa sinumang tao. No? Yung sovereignty niya. But it shall break in pieces and consume all the kingdoms. No? Pinapakita niya yung power na. Of course, alam natin it's not physical. No? And then it shall stand forever. Mananatili magpakailanman. Paano nila sasabihin no? Na nawala? Kung nawala ito ng ilang taon, hindi totoo ang prophecy. No? Naubos pala ang mga Kristiyano, ang mga faithful member Christians daw ay nawala sa lupa. Pero doon pa lamang sa prophecy, hindi ganoon. Shall never be destroyed, meaning it shall be indestructible. Colossians 1:13, yung kaharian na tinutukoy. No? Dito napabilang yung mga naligtas. Kaya ito rin yung church. Kasi yung mga nasa church, sila yung ligtas. Gawa 2 Corinthians 7. No? Colossians 1:13, sabi ni Pablo, who delivered us out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love. So, ang church ang tinutukoy. Hebrews 12:28, wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace. Kingdom that cannot be shaken. Mga terms na ginamit po ng sumulat ng Hebrew. Paano i-allege na nawala sila? Hindi pala totoo itong mga verses na ito kung ang Church of Christ na nasa Bible ay nawala. At ang totally apostatize. Pero ano ba talagang sinasabi ng 1 Timothy 4:1 na basihan nila? Basahin sa English, basahin natin na. Ito yung basihan po nila na verse para sabihin totally apostatized ang church. Sa English sabi, but the Spirit saith expressly that in later times some shall fall away from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. Binabasa ko po sa American Standard Version. Narinig niyo po yun? That in later times, some shall fall away. Ano yung some? Does it mean all shall fall away? Hindi po all. Some, ilan sa Ingles, sa Tagalog. Pag sinabi mong some, hindi yun lahat-lahat. Marami yun, some, karamihan, pwede Tagalog niya, no? Pero hindi lahat-lahat. Basahin natin sa Tagalog. Chapter 4, verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Ang iba ang magtatalikod. Yung iba. Ang iba doon sa iba. Hindi magtatalikod. Hindi tatalikod. Ang iba tatalikod. Ang iba hindi. Kita nyo? So, paano mo sasabihin na totally apostatized ang church basing on this verse? Kaya pagdaragdag po yun. At ano pang maasahan natin sa mga taong nagdaragdag sa sinasabi ng talata? Okay, ang word na some sa Greek ay tines. Tines. Na maaaring ibig sabihin ay anyone, okay, anything, someone, something, many a one, many a thing,
according to Bowers, Art, and Gingrich Dictionary, page 819. Tines also means several, but it does not mean all. Oh, kita nyo, no? Paano aangkinin na all apostatized? Yung ginamit na word na some, yun naman pala ibig sabihin. Several, okay? Alam niyo yung word na several, mga pito pala ibig sabihin yun eh. Yung word na few is from the word five. Several from the word seven. O di, mayroon pang natira. Hindi talaga lahat-lahat. Oh. So, just wanted to point out yung word na yon. At ang bawat salita, mayroong katuturan, mga kapatid. No? Bawat salita na nakasulat sa Bible. Pag sinabi niyang some, it meant some, hindi lahat. Some lang mag-apostatize, hindi totally. Sila, sinobrahan nila. Anong tawag mo doon sa nagpapasobra? Okay? Next, number 5 na teaching po nila. Felix Manalo is the savior of these last days. Shocking, ano? Pero mayroon tayong patunay. Pasugo, Enero, issue 1954, page 28. Baka sabihin nilang, hindi totoo yan, hindi namin tinuturo yan. Anong nasusulat dun sa pasugo nila? Enero 1954, page 28. Ito nasusulat. Tanggapin natin siya, Felix Manalo, sa ikababanal at ikaliligtas ng ating kaluluwa. Or in English, let us accept him, Felix Manalo, for the sanctification and the salvation of our souls. May dagdag pa. Pasugo, May 1976, page 3. We are duty-bound to have faith in him whom God sent. The sending of God's messenger is an act of God, his work, and must therefore be believed. Grabe, ano? So, totoo, kinikilala nila si Mr. Felix Manalo as a savior in these last days. Pero ano naman sabi ng Bible? Well, maliwanag po. It's not Felix Manalo, but Christ, Jesus Christ is the Savior. Wala pa sa lumang tipan ay sinasabi niya, wala nang iba, siya lang ang Diyos. Isaiah 43 verse 11, even I am Jehovah, and besides me there is no Savior. By prophecy, God appointed Jesus to be man's Savior. Matthew 1:21. Sa lumang tipan pa ay nasa hula na, He will be called Jesus. Why? For it is He that shall save His people from their sins. Acts chapter 3 verse 20. And that He may send the Christ who have been appointed for you, even Jesus. Ang Panginoong Jesus became a man to be man's Savior. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah 7:14, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Matthew 1:23, behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. And Hebrews 10:5-6, wherefore when he cometh into this world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body didst thou prepare for me. In whole burnt offerings and sacrifices for sin thou hast no pleasure. Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy na Savior and nobody else. And Christ was crucified to be man's Savior. By his crucifixion, Jesus became our Savior. Ephesians 1:7, in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Philippians 2:5-8, who existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of man, and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient even unto death. The death of the cross. May pumalit ba sa kanya? Sa kanyang pagiging Savior? Wala po. And in none other is there salvation, for neither is there any other name under heaven
that is given among men, wherein we must be saved. Acts chapter 4, verse 12. And Jesus died once to save and lives forever to intercede. Namatay po siya, pero nabuhay siyang muli sa walang hanggan upang magpatuloy siya sa pagiging intercessor. Hebrews 7:25. Wherefore also he is able to save to the uttermost them that drew near unto God through him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Pagiging intercessor niya ay forever. Hanggang ngayon ay ginagawa po niya ito. Jesus is able. He is able. At si Mr. Felix Manalo ay hindi niya kaya. Hindi siya ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Jesus only offers full salvation. Ang dugo ng Panginoong Hesus, no, ang nagpapatawad, naglilinis sa ating kasalanan at hindi kung kanino man. 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Oras na mga Kristiyano nagkasala po, kapag wala naman pong assurance na hindi makakagawa ng kasalanan ang isang Kristiyano, at kapag nakagawa siya, 1 John 1:7 says, this is the assurance that the blood of Christ will continually cleanse us from our sin. 2 Timothy 2:10. For this cause I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Ang source po of salvation, now no one else, ang Panginoong Jesus. Number 6, nakaturoan ng Iglesia ni Cristo 1914. Felix Manalo was or is the last messenger. Yun po yung pagiging sugo niya na sinasabi na tinalakay natin doon sa unahan. Under the leadership of God's last messenger, the late Brother Felix Manalo, yun ang kanilang sinasabi, pasugo, July, August 1979. At karagdagan ng pasugo, May 1976, page 3, we are duty-bound to have faith in Him whom God sent. The sending of God's messenger is an act of God, His work, and must therefore be believed. So, lahat ito nagsasabing, kinikilala nila pagiging sugo, messenger ni Mr. Felix Manalo. Ang alam po natin, ayon sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3, ang God's last messenger ay ang Panginoong Jesus. O basahin natin. By diverse portions and in diverse manners, God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets, hath at the end of these days spoken unto us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who being the effulgence of His glory and the very image of His substance, and upholding all things by the word of His power, when He had made purification of sins, sat down on the right hand of the majesty of God. Anong sinasabi ng talata? Ang Diyos noong unang panahon ay nagsalita sa atin sa iba't ibang paraan, pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mahuling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy po na last messenger. Sa lumang tipan ay ang mga prophets, spokesman of God, ang tawag sa kanila, no? Tagapagsalita ng Diyos. Ginamit niya sa lumang tipan. Tulad nila Moses, Isaiah, Jeremias, at the minor prophets. Subalit, ang sinasabi ng talata, in these last days, na kung pag-aaralan natin, ginamit ni Joel sa chapter 2, verse 28, at interpreted by the Apostle Peter in Acts chapter 2. Ang last days ay nung araw ng Pentecostes nagsimula. Sapagkat sabi ni Pedro, ito yung sinasabi ni Propeta Joel, that in the last days, God will pour out His Spirit. So mula po nung panahon na yon,
ay ang Diyos Ama nakikipag-usap sa atin pamamagitan ng kanyang anak. At wala na pong pumalit sa kanya. Wala na pong humalili sa kanya. Oo. Why? Why Jesus, His Son? Well, He is the Son. God spoke to us in one who has this character. Ang katangian ng Ama, katangian ng Anak, no? Sa kanilang pagiging Diyos ay isa. The Son is the one whom God appointed heir of all things. The Son is one through whom indeed God made the ages. The Son is one who is the regions of His glory. And the Son is one who is the image or the representation of His reality. Christ, the Son, is the exact representation of God's substance. So, dami po nating mga reasons for saying that siya, the Son, Jesus Christ, is the last messenger and nobody else. The Son is the one who bears all things by the word of His power. The Son is the one who has just cleansed His people of their sins. And He did that on Calvary. Jesus Christ, indeed, is the last messenger of our times. And now He sat down at the right hand of the Majesty in the high places in the heavens. And we know for a fact that He is now sitting in the right hand of the throne of the Majesty in the heavens. Hebrews chapter 8, verse 1. Kung saan ay sinasabi ng Ama patungkol sa anak, Thy throne, O God. Oh, in this verse, it is God the Father calling the Son God. At hindi ito matanggap ng ating mga kaibigan. So Manalo's claim is a lie. Kasinungalingan ang kanyang pag-angkin na siya yung huling sugo. It is not found in the Holy Scriptures at inamin nila. Bakit daw hindi pwede na nakasulat sa Bible? Kasi tapos na raw yung Bible. Bakit sa pasugo mababasa at hindi sa Biblia? Sapagkat ang pagpapakilala ng sugo sa huling araw na ito ay hindi maaaring maisulat sa Biblia sapagkat ang Biblia ay naisulat na. Oo nga naman. No? Isang pagbubunyag sa Iglesia ni Cristo, page 184. Tapos na yung Bible eh. Paano pa isisingit ang pangalan niya? Kaya gumawa na lang sila ng ibang aklat na magpatunay na siya yung huling sugo. What a reasoning. Dahil wala kang ibang patunay, gagawa ka ng sarili mong patunay. Parang ganoon ang sinasabi nila. Hindi po pwede ang ganoon. Ang authority ay nasa Bible, ang nakasulat. Kasi ito ang mula sa Diyos, pamamagitan ng mga alagad, mga apostoles na ginabayan ng Espiritu Santo, ay isinulat nila ang kalooban ng Diyos na dumating sa atin na nasusulat na sa Bible. Number 7. Mga kapatid, palagay ko ay dito ko puputulin. Sabi ko kanina hanggang 10 tayo. Pero mahaba kasi yung introduction natin about Felix Manalo. Kaya pagpamanin po ninyo hanggang number 6 po tayo. At meron tayong pagkakataon, sisingilin nyo ako, tatapusin natin ito mula number 7 hanggang 21. Hindi makukuha sa isang upuan. Pansin ko po kasi 1 oras at kalahati na po ako. Kaya mabuti pong dito natin hintuan ang ating pag-aaral. So far mga kapatid, no? Sound doctrine does not support the allegations of this religious group, Iglesia ni Cristo 1914. Alam ko napaka-popular po nilang grupo, marami-rami na po sila. At isa sila sa mga naunang grupo dito sa Pilipinas, pero hindi po sila suportado ng mga katuruan ng Biblia. Kaya mga kapatid, pagpatuloy natin ng pag-aaral, pagsasaliksik sa tamang aral, sa sound doctrine, at malalaman po natin ang mga claims, mga paniniwala, mga religious groups na sinimulan ng mga tao
ay hindi nga naayon sa salita ng Diyos. Hanggang dito lamang po ako at maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Medyo mahaba-haba po tayo at ayaw ko ng habaan pa po dahil 1 oras at kalahati na tayo. Lord willing, meron pa naman tayong ibang panahon. So Sister Darl,